King of God. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1555. Pagtitipon ng mga malalakas. Ibinuka ng Heaven Lord ang kanyang mga braso, tinatanggap ang Destruction God ay power na bumubuhos mula sa Fan Universe. Ang mata sa gitna ng kanyang noo ay pumipintig ng higit na lakas. Ang lahat ng kaharian ay nangineg, lahat ng bagay ay yumuyuko sa pagpapasakop. Ang mga prinsipyong namamahala sa sansinukob ay nanginginig, at sa ilang sandali, ang langit na Panginoon ay tila naninindigan sa itaas ng lahat. Lahat ng naruroon ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panginginig ng kanilang mga puso, kabilang ang Death God, Space-Time God, at Bright Sun God. Lahat sila ay parang naging maliliit na batik ng alikabok. Ang Space-Time God, na akmang aatake, ay hindi napigil ang tumigil. Ang Heavenly Tao God Eye ay nagkaroon ng malakas na suppressive effect laban sa alinman sa 8 Great God Eyes, at ngayon, ang Heavenly Tao God Eye ay naging mas malakas pa, napakalakas na ang Space-Time God ay walang lakas ng loob na hampasin. Matapos kunin ang kapangyarihan ng Destruction God, sinimulan ng Heaven Lord na bawiin ang nanginginig langit na aura sa kanyang katawan. 8 Great God Eyes, ito na ang mga huling araw mo sa buhay. Tumawa ang Heaven Lord at umalis sa malayo. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction, na protektado ng barkong pandigma, ay hindi nakaranas ng matinding pagkalugi. Tara na. Umalis ang Heaven Lord kasama ang mga miyembro ng Heaven-defying faction. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sa eksena ang pinakamataas na aura ng Life God at Divine Punishment God. Masasabi nila ng halos kung ano ang nangyari batay sa sitwasyong nauna sa kanila. Ang Heaven Lord ay masyadong mapanganib. Ibinaba ng Space-Time God ay ang kanyang ulo habang atubiling inamin ang katotohanan ito. Kailangan natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Ang Divine Punishment God ay mabagsik at solemn. Baka hindi na tayo magkatugma para sa kanya. Agad na sabi ng Life God. Ang Death God at ang Destruction God ay nagtutulungan, ngunit nagawa pa rin ng Heaven Lord na patayin ang isa sa kanila. Kung hindi dahil sa pagdating ng Space-Time God at Bright Sun God, maaaring namatay na rin ang Death God. At ang Heaven Lord ay mayroon na ngayong dalawang God Eye origins. Napakalakas na niya ngayon na kahit 4 na God Eye deities na nagtutulungan ay hindi sapat para salungatin siya. Kung sila ay muling nahulog sa isa sa mga pagkana ng Heaven Lord at nawala ang isa pang God Eye, sila ay tunay na matatapos. Kaya, kailangan nilang mabilis na makabawi, tipunin ang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods, at talakayin ang isang plano. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglalabas ng malawak na baha ng Dream Origin, na namamatay sa buong mundo sa paligid niya sa panaginip na kulay at nagiging sanhi ng panginginig nito. Ito ang nagulat si Bright Sun God habang nakatitig sa malayong Zhao Fang. Ang 9th God Eye. Tumingin din ang Life God. Palakas ng palakas ang kanyang God Eye energy. Ang Divine Punishment God ay tumitig sa kaliwang mata ni Zhao Fang na may alarma. Nakaramdam siya ng napakalakas na enerhiya mula sa katawan ni Zhao Fang, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, magandang balita ito. Ang enerhiya ng isang God Eye ay isang kapangyarihang hindi nila kayang mawala sa pakikipaglaban sa Heaven Lord. Maaaring ito ay ang pagpapasigla mula sa Heavenly Tao God Eye. Ungol ng Death God. Ang 8 Great God Eyes lahat ay may reaksyon sa Heavenly Tao God Eye. Dati ay hindi nagamit ni Zhao Fang ang buong lawak ng kapangyarihan ng 9th God Eye, ngunit pagkatapos na pasiglahin ng Heavenly Tao God Eye, malamang ay nagamit niya ang higit pa sa kapangyarihan nito. Sa puntong ito, nawalan ng interes ang Death God sa 9th God Eye ni Zhao Fang. Ang pakikitungo sa Heaven Lord ang unang prioridad ngayon. Ang mga magkasalungat na paksayon ng God Eyes ay hindi na umiral. Inaasahan lang niya na maabot ni Zhao Fang ang parehong antas ng iba pa sa kanila para maging kapaki-pakinabang siya sa labanan laban sa Heaven Lord. Umatras muna tayo. Bumantong hininga ang Space-Time God. Lahat, pumunta tayo sa aking Life Sacred Land. Nag-alok ang Life God. Bagamat umatras ang Heaven Lord, walang nakakaalam kung ano ang kanyang binabalak. Kaya, mas mabuti na ang 4 na God Eye ay hindi nahati, kung hindi, maaari nilang bigyan ng pagbubukas ang Heaven Lord.
Higit pa rito, maaaring gamutin ng life god ang mga pinsala ng ibang mga god ay upang sila ay makabawi ng mabilis na posible. Life god, wala kang pakialam sa akin, tama ba? Ang death god ay nagbigay ng mapanuksong tawa. Kailangan nating alisin ang Heaven Lord sa lalong madaling panahon. Talakayin natin ang mga countermeasure sa life god's sacred land. Iiminungkahi ng bright sun god. Sige. Sumang-ayon ang life god. Bumalik ang mga Diyos sa life sacred land, at bumalik si Zhao Feng kasama nila. Ang balita ng pagkamatay ng Samsara God Eye at Destruction God Eye ay kumalat sa buong ancient desolate realm of gods, na nabighani sa lahat. Ang mga Diyos ay palaging ang pinakamataas na eksperto ng ancient desolate realm of gods, hindi namamatay at hindi namamatay. Hindi kailanman namatay ang isa sa 8 great God Eyes, lalo na ang dalawa sa magkasunod. Nang marating na ng mga Diyos ang life sacred land, naglabas sila ng panawagan para sa lahat ng mga eksperto ng ancient desolate realm of gods na magtipon at pag-usapan ang mga countermeasure. Ang life sacred land ay nagsimulang muling pagsamahin pagkatapos ng digmaan. Ang mga god ay deities ay pumasok sa pag-iisa. Ang mga sugat mula sa pagpapasabog ng ancestral artifact at heaven-defying faction divine kingdom detonation ay hindi ganoon kadaling gumaling. Kailangan nila ang kapangyarihan ng life god. Sa isang lihim na silid na puno ng purong life energy, ang 4 na god ay deities ay naka-cross-legged sa sahig. Hindi ko akalain na kahit ang ilan sa 8 great god eyes ay mamamatay. Napabuntong hininga ang death god. Kahit na siya ang death god, halos mamatay siya sa kamay ng Heaven Lord. Huwag mo na masyadong isipin. Kung makakabawi tayo sa harapan ng Heaven Lord, maaabutan natin siya. Malumanay na sabi ng life god. Sa proseso ng pagpapagaling, napagtanto ng life god na mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan ng 4 na god ay at ang kanyang mga pamamaraan sa pagpapagaling ay mas epektibo kaysa sa inaasahan. Kung magpapatuloy ito, maaari silang makabangon sa harap ng Heaven Lord. Umungol ang Divine Punishment God. Sa isang tiyak na palasyo sa loob ng life sacred land. Brother Feng, kung talagang pinagsasama ng Heaven Lord ang Heavenly Dao Ancestral Eye, sa tingin mo ba ay maglalaho talaga ang mundong ito na parang panaginip gaya ng sinasabi ng mga alamat? Nakahiga si Zhao Yufei sa dibdib ni Zhao Feng, isang matahimik na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ito mangyayari. Tumugon si Zhao Feng pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi ito ang talagang naisip niya. Naunawaan ni Zhao Feng na ang layunin ng heaven-defying faction ay umalis sa mundong ito, at ito ang dahilan kung bakit gusto ng Heaven Lord ang Heavenly Dao Ancestral Eye. Nangangahulugan ito na ang alamat ay maaaring totoo. Isang tao lang ang Heaven Lord. Aalisin siya ng mga god ay deities at itigil ang lahat ng ito. Marahang hinaplos ni Zhao Feng ang malambot na buhok ni Zhao Yufei. Brother Feng. Tumangala si Zhao Yufei kay Zhao Feng, medyo nag-aalala. Minsan na siyang naging masaya na si Zhao Feng ang may 9th God Eye, dahil nangangahulugan ito na tiyak na si Zhao Feng ay magiging isang supreme expert. Ngunit ngayon, si Zhao Feng, bilang ang 9th God Eye, ay isa sa mga target ng Heaven Lord at kailangang lumahok sa labanan laban sa Heaven Lord. Naikuyom ni Zhao Feng ang kanyang mga kamao. Kailangang alisin ang Heaven Lord, kung hindi, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa ancient desolate realm of gods. Unti-unting lumipas ang oras. Ang heaven-defying faction at ang Heaven Lord ay tila naglaho na parang singaw, at walang balita sa kanila. Ang ancient desolate realm of gods ay unti-unting naging mapayapa. Ipinatawag ng 4 na god ay deities at ng bright sun god, maraming eksperto ng ancient desolate realm of gods ang nagsimulang magtipon sa life sacred land. Pagkaraan ng isang taon, ang neutral na miyembro ng 8 Great God Eyes, ang Myriad Forms God Eye, ay dumating sa life sacred land. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Ang 4 na God Eye deities ay abala sa pagpapagaling ng kanilang mga sugat at hindi nagpakita ni minsan, kaya ang Myriad Forms God Eye at ang Bright Sun God ang humawak ng lahat. Si Zhao Feng ay hindi nagpahinga sa panahong ito, nagmamadaling maglibot dito at doon. Hindi alam ni Zhao Feng kung pinagmamasdan pa rin siya ng Heaven Lord.
Kahit ang God Eye deities ay hindi makakalaban sa Heaven Lord, at kung ang Heaven Lord ay nangangaso pa rin sa Ninth God Eye, inilalagay ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa napakalaking panganib. Kahit nataglay niya ang Dream God Eye, hindi pa rin siya gaanong mahalaga sa Heaven Lord, isang taong madaling maduraj. Kaya, si Zhao Feng ay nagmamadali sa kung saan-saan upang maghanap ng mga fragment ng Space Ancestral Artifact. Kapag nakuha na niya ang lahat ng mga fragment ng Space Ancestral Artifact, sasagutin ng Heaven Ascendant ang mga ito ng mag-isa at magiging isang kumpletong Ancestral Artifact. Kung mayroon siyang kumpletong Defensive Ancestral Artifact, magkakaroon siya ng isang mas malakas na trump card na magagamit niya. Sa pakikipaglaban sa Heaven-defying faction, nakakuha si Zhao Feng ng maraming samsam, kasama ang maraming fragment ng Ancestral Artifact. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nasamsam bukod sa mga fragment ng Ancestral Artifact upang makipagpalitan sa iba pang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods para sa mga fragment ng Space Ancestral Artifact. Sa huling 5 taon na ito, si Zhao Feng ay nakipagpalit ng 2 piraso at nakahanap ng isa sa kanyang sarili. Bumalik ako sa lugar na ito. Si Zhao Feng ay bumalik sa gulong zone. Nalaman niya mula sa mga ulat ng intelligence na ang Heaven Devouring Sacred Lands God King Swallow Devour ay nagtataglay ng Space Ancestral Artifact Fragment. Ang Heaven Devouring Sacred Land ay lumutang sa itaas ng isang sacred land ng gulong zone. Ang pagdating ni Zhao Feng ay ikinaalarma ng mga eksperto ng Heaven Devouring Sacred Land. Sino ang pumunta doon? Isang matanda at marangal na boses ang lumabas mula sa barrier ng Heaven Devouring Sacred Land. Zhao Feng. Simpleng sagot ni Zhao Feng. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang isang puwang sa hadlang, at lumabas ang isang maputing buhok. Natatakpan ng mga kakaibang itim na simbolo ang kanyang pisngi. Hindi ko akalain na bibisita ang Ninth God Eye na si Zhao Feng. Masungit kami sa hindi paglabas para batiin ka. Patawarin mo ang aming kawalan ng kagandahang loob. Agad na tinanggap ng matanda si Zhao Feng sa loob. Ang mga ginawa ni Zhao Feng ay kumalat sa malayo, at karaniwang niyayanig ang buong kaharian. Kaya lang, nilunod sila ng gulo na nilikha ng Heaven Lord. Gayunpaman, walang sino man sa Ancient Desolate Realm of Gods ang nang-ahas na tingnan si Zhao Feng. Hindi bababasa, lahat na minsan ay nagnanais ng Ninth God Eye ay pinawi ang anumang ganoong kaisipan. Ginabayan ng elder na ito si Zhao Feng sa pangunahing bulwagan ng Heaven Devouring Sacred Land. Bago pa man siya pumasok, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Para sa anong dahilan bumisita ang Ninth God Eye? Isang kahanga-hangang lalaki na may magaspang at bastos na mukha ang nakaupo sa itaas na bahagi ng bulwagan. Ang 4 na God Eye deities sa Life Sacred Land ay naglabas ng isang utos para sa lahat ng mga eksperto na magtipon at pag-usapan ang mga hakbang laban sa Heaven Lord. God King Swallow Devour, bakit hindi ka umalis? Mukhang nagulat si Zhao Feng. Ang problemang ito ay nilikha ng 8 Great God Eyes. Kumpiyansa ako na kaya ng mga God Eye deities na harapin ito. Tawa ng tawa ang God King Swallow Devour. Sa kanyang pananaw, ang Heaven Lord ay tina-target lamang ang mga God Eye, at ang bagay ay walang kinalaman sa kanya. At hindi pa ba 6 na God Eye deities ang natitira? Iyon ay sapat na upang makitungo sa Heaven Lord. Ang God King Swallow Devour ay hindi lamang ang may ganitong kaisipan. Nakilala ni Zhao Feng ang ilang iba pang God King na may parehong ideya sa kanyang paghahanap ng mga fragment ng Ancestral Artifact. Ngunit hindi ka pumunta dito para kumbansihin akong sumali sa pangkat laban sa Heaven Lord, tama ba? Tanong ng God King Swallow Devour. Nang makitang napakapurol ng God King Swallow Devour, binitawan ni Zhao Feng ang mga katuwaan at dumiretso sa punto. Narinig ko na ang God King Swallow Devour ay may fragment ng Space Ancestral Artifact. Totoo ba ang chismis na ito? Oh, interesado ka sa aking Space Ancestral Artifact Fragment? Napapikit ang God King Swallow Devour. Sa totoo lang, matagal na niyang narinig na hinahanap ni Zhao Feng ang fragment ng Space Ancestral Artifact, na tila umaasa na pagsamahin ang mga ito sa isang kumpletong Ancestral Artifact. Kaya, sinadyang ikalat ng God King Swallow Devour ang chismis. Anong mga kondisyon mayroon ang God King Swallow Devour? Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sigurado siyang alam ng God King Swallow Devour ang kanyang layunin.
Zhou Feng, kailangan mong kumukuha ng mga fragment ng Space Ancestral Artifact upang labanan ang Heaven Lord. Bilang kapalit ng iyong Space Pseudo-Ancestral Artifact, ako, ang God King Swallow Devar, ay handang sumali sa Anti-Heaven Lord faction. Ang God King Swallow Devar ay naglagay ng isang kagyat na ekspresyon habang siya ay matuwid na nagpahayag. Naningkit ang mga mata ni Zhou Feng. Ang God King Swallow Devar pala ay naghahabol ng kanyang pseudo-ancestral artifact. Hindi mo pa rin lubos na magagamit ang kapangyarihan ng iyong God Eye. Mapapatunayan kung mas magiging kapaki-pakinabang ako kung hahalili ako sa iyong lugar sa labanan laban sa Heaven Lord. Dagdag ng God King Swallow Devar, na nagsimulang maglabas ng nakakatakot na panggigipit. Ang Heaven Devouring Sacred Land ay nireranggo sa gitna ng 18 sacred lands ng Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit ang God King Swallow Devar ay nireranggo sa pinakamahuhusay na God Kings. Kung ang God King Swallow Devar ay nagtataglay ng kumpletong ancestral artifact, maaari niyang ipakita ang kapangyarihang lumaban ng isang Diyos. Kahit na ito ay isang space pseudo-ancestral artifact lamang, ang God King Swallow Devar ay sapat na malakas na ang kanyang lakas ay halos malapit sa isang Diyos. King of Gods, Kabanata 1556. Palakasin ang kakayahan. God King Swallow Devar, minamaliit mo ang ninth God Eye. Ngumiti lang si Zhou Feng sa mga salita ni God King Swallow Devar. Matapos makapasok sa Third Heaven, hindi na kailangan ni Zhou Feng na gamitin ang Dream God Eye o ang Pseudo-Ancestral Artifact para magkaroon ng lakas na katumbas ng isang average na God King. Kung gagamitin niya ang dalawa sa kanila, makakalaban pa niya ang isang top-class na God King. At sa pagsaksi sa ebolusyon ng Heavenly Dao God Eye, ang kanyang Dream God Eye ay pinasigla, na tila nagpapataas ng kapangyarihan nito. Bagamat hindi pa naramdaman ni Zhou Feng ang anumang bagay, sigurado siyang tumaas ang pinanggalingan niya. Magagamit niya ito sa mahabang panahon nang hindi nababahala. O, naniniwala ka ba na mas magiging epektibo ka kaysa sa akin sa labanan? Isang malalim na ngiti ang ibinigay ng God King Swallow Devar. Minsan din niyang pinangarap na makuha ang ninth God Eye, ngunit habang tumatanda si Zhou Feng, unti-unti niyang isinantabi ang ideya. Ayaw niyang masaktan si Zhou Feng. Ngunit hindi ito nangangahulugan na naramdaman ng God King Swallow Devar na mas mababa siya kay Zhou Feng, kahit na hindi pa rin magagamit ni Zhou Feng ang buong kapangyarihan ng Ninth God Eye, na kamakailan lamang ay nakapasok sa Third Heaven. Ang isang ito ay walang sinabi ng ganoong uri. Bahagyang ngumiti si Zhou Feng. Bakit hindi natin gawin ito? Tila ikaw ay lubos na kumpiyansa sa iyong lakas, kaya't magkaroon tayo ng isang simpleng labanan. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang aking Space Ancestral Artifact Fragment. Kapag nanalo ako, ipagpapalit mo sa akin ang Pseudo-Ancestral Artifact mo. Ang God King Swallow Devar ay nagbigay ng isang walang pakialam na ngiti, at ang kanyang mga mata ay kumikinang habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ang panukala ni God King Swallow Devar ay tila mas nakinabang kay Zhou Feng. Pagkatapos ng lahat, kung manalo si Zhou Feng, matatanggap niya ang fragment ng ancestral artifact na walang tanong, ngunit kung matalo siya, may makukuha pa rin siyang kapalit ng pseudo-ancestral artifact. Okay. Gusto ko ring maranasan ang kakayahan ng God King Swallow Devar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag si Zhou Feng. Mabuti, pagkatapos ay umalis na tayo. Ang God King Swallow Devar ay napangiti ng ngumiti. Sa kanyang pananaw, si Zhou Feng ay maaaring ang ninth God Eye, ngunit ang katotohanan ito ang dahilan kung bakit masyadong mapagmataas si Zhou Feng. Ang Heaven Devouring Sacred Land ay matatagpuan sa gilid ng Ancient Desolate Realm of Gods at medyo hindi kapansin-pansin, ngunit ang God King Swallow Devar ay talagang isa sa pinakamahusay na God Kings. Kapag nakuha na niya ang pseudo-ancestral artifact ni Zhou Feng at natipon ang natitirang mga fragment sa isang supreme ancestral artifact, siya ay magiging isang Diyos. Kahit na si Zhou Feng ay naging Diyos mismo, wala pa rin siyang dapat ikatakot. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang malayang dimensyon. Hiniling din ng God King Swallow Devar ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon ng kanyang paksayon na panoorin ang labanan. Zhou Feng, magsimula na tayo. Napangiti si God King Swallow Devar. Lumakas ang kanyang bloodline energy, at lumaki ng palaki ang kanyang katawan.
Dalawang itim na sungay ang umusbong mula sa kanyang ulo. Ang mga itim na tato sa katawan ni God King Swallow Devar ay nagsimulang pumiglas at namimilipit, na pumapasok sa kanyang mabagsik na bibig. Swish! Inipon ni Zhao Fang ang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energy sa kanyang kamay, agad na lumikha ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ang God King Swallow Devar ay nag-activate ng kanyang Bloodline Energy mula pa sa simula, na nagpapakita na siya ay may intensyon na makuha ang Pseudo-Ancestral Artifact at hindi magiging madali. Kaya, hindi rin magpapakita ng anumang kagandahang loob si Zhao Fang. Kung tutuusin, hindi madaling kalaban ang isang top-class na God King. Ang God King Charflame at ang God King Heaven Dragon ay itinuturing na karaniwang God Kings, ngunit ang God King Swallow Devar at ang God King na si Nethercloud ng Illusion God Race ay mga top-class na God Kings. Swish! Isang napakalaking Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang bumaril pasulong. Swallow! Ibinuka ng God King Swallow Devar ang kanyang bibig, at isang itim na puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa harap ng espada. Nagbigay ito ng malakas na puwersang lumalamon na bumunot sa espada. Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy. Medyo mahirap lunukan. Kumislap ang ekspresyon ni God King Swallow Devar. Agad niyang nilalamon ang pag-atake ng sinumang ordinaryong Third Heaven God Lord. Bagamat ang enerhiya ng Primal Chaos ay may lumalamon na ari-arian, ang Heaven Devouring Race ay kilala sa kakayahang lumamon, kaya hindi mapag-aalinlanganan na mas malakas ito. Bilang karagdagan, ang God King Swallow Devar ay may mas mataas na cultivation. Pagkalipas ng ilang sandali, hinigop ng God King Swallow Devar ang espada. Bahagyang umbok ang tiyan ni God King Swallow Devar. Pumunta ka. Ang God King Swallow Devar ay umungal, at pagkatapos ay iniluwa niya ang isang bola ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Ang bola ng enerhiya na ito ay naglalaman din ng ilan sa sariling divine power ng God King Swallow Devar. Maaaring kainin ng Heaven Devouring Race ang anumang enerhiya at gawin itong sarili nila. Tulad ng inaasahan ng Heaven Devouring Race. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang divine power at na-activate ang Heaven Ascendant. Sa isang iglap, isang napakatibay na spatial barrier ang bumalot kay Zhao Fang. Sa pagbagsak sa hadlang na ito, ang madilim na bola ng enerhiya ay unti-unting hamina. Boom! Bang! Sa huli, nagtagumpay ang Pseudo-Ancestral Artifact sa pagharang sa bola ng enerhiya. Tulad ng inaasahan sa Pseudo-Ancestral Artifact Heaven Ascendant. At ito ay tila nasa isang hindi kapanipaniwalang mataas na antas ng pagkumpleto. Hindi sinubukan ng God King Swallow Devar na itago ang kanyang pagnanasa para sa malakristal na damit. Swallow. Nakatuon ang God King Swallow Devar kay Zhao Fang at ibinuka ang kanyang bibig. Isang itim na vortex ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Swish. Agad na lumayo si Zhao Fang mula rito, ngunit nagawa pa rin ng itim na vortex na kainin ang ilan sa kanyang divine power at ang enerhiya ng Pseudo-Ancestral Artifact. Parang hindi talaga matatawaran ang top-class na God Kings. Tumawa si Zhao Fang. Boom! Hiss! Ang enerhiya ng Primal Chaos at ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay lumakas, na bumubuo ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords sa harap ni Zhao Fang. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, pinalipad niya ang mga espadang ito sa bawat direksyon. Mabuti. Kukunin silang lahat ng matandang ito. Ang God King Swallow Devar ay same time na tumawa at ibinuka ang kanyang mabagsik na itim na bibig upang sipsipin ang lahat ng ito. Isang itim na puyo ng tubig ang nabuo sa paligid niya na naghahangad na hilahin at lumunin ang lahat ng bagay sa mundo. Swallow. Ang God King Swallow Devar ay umungal, ang lumalamon na enerhiya ng puyo ng tubig ay tumataas. Lahat ng Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay agad na nilamon. Napakalakas ng kakayahan sa paglamon. Sa gulat, biglang may napagtanto si Zhao Fang. Sa oras na ito, ibinuka ng God King Swallow Devar ang kanyang bibig at naglabas ng lakas na nanginginig sa langit. Boom! Isang napakalawak na bola ng Primal Chaos at Tribulation Lightning na enerhiya ang lumipad pasulong, na naging sanhi ng panginginig ng tela ng espasyo mismo. Sa kabutihang palad, nahulaan ito ni Zhao Fang at nakabuo na ng Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Bang!
Ang malakas na pag-atake ng God King Swallow Devour ay bumangga sa Primal Chaos Lightning Vortex. Pagkatapos ng panandaliang pagkapatas, nabasag ang Primal Chaos Lightning Vortex, ngunit sa ilalim nito ay ang hadlang ng Pseudo-Ancestral Artifact. Ang isang Pseudo-Ancestral Artifact ay hindi omnipotent, at sa harap ng isang malakas na pag-atake mula sa isang nangungunang klaseng God King, medyo mahirap pa rin ito. Sa kabutihang palad, pinahina ng Primal Chaos Lightning Vortex ang pag-atake ng God King Swallow Devour, kung hindi, baka hindi ito nagtagumpay. Hahaha, Zhaofeng, kakapasok mo lang sa third heaven. Para sa iyo na kumuha ng ilang suntok mula sa matandang ito ay medyo kahanga-hanga. Ang God King Swallow Devour ay tumawa sa tuwa. Ito ay tulad ng kanyang pseudo-ancestral artifact. Ang Heaven Devouring Race ay maaaring lumamon ng panlabas na enerhiya at gawin itong sarili. Kung hindi ko siya hahayaang makain ng kahit ano, ang kapangyarihan ng Heaven Devouring Race ay lubos na mababawasan. Nagsimulang mag-isip si Zhaofeng. Ang kakayahang lumamon ng Heaven Devouring Race ay isang uri ng malakas na depensa. Kung mas maraming umatake sa kanila, mas lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Ngunit kung ang isa ay hindi umatake, paano sila matatalo? Narinig ko na kayang lumunin ng Heaven Devouring Race ang lahat ng bagay, kaya bakit hindi mo subukan ang aking Ninth God Eye? Biglang may naisip si Zhaofeng at kumalma. Ang panaginip daw. Si God King Swallow Devour ay hindi nag-alala. Maaari pa niyang lumunin ang kamatayan, pagkasira, space-time, at ang iba pang mga enerhiya ng Eight Great God Eyes. Nabalitaan na ang Ninth God Eye ay nagdadalubhasa sa Dream daw, ngunit ang God King Swallow Devour ay nakipag-away din sa mga eksperto sa linyang ito at nilamon ang kanilang enerhiya tulad ng sa iba. Dreamification. Si Zhaofeng ay gumamit ng napakaraming origin energy, at isang panaginip na ambon ang lumabas sa kanyang kaliwang mata at nagkulay sa buong mundo sa isang panaginip na paraiso. Ang lahat ng nakita ni Zhaofeng ay naging nakakasilaw at maliwanag. Ngunit hindi tulad ng dati, lahat ng bagay sa kanyang paningin ay naging ilusyon at transparent. Ang kapangyarihang ito. Naninigas ang mukha ni God King Swallow Devour. Hindi maipaliwanag na nagsimula siyang manghina. Ang enerhiyang ito ay tila hindi tulad ng kapangyarihan ng Dream daw. Swallow. Ginamit ng God King Swallow Devour ang kanyang devouring law. Hiss. Isang itim na vortex ang lumitaw sa hangin. Gayunpaman, ang mapangarapan na mga kulay ay nanatiling malakas gaya ng dati, ganap na hindi naapektuhan. Hindi niya kayang lumunin ang aking origin energy. Nakita ni Zhaofeng kung ano ang nangyayari. Parang napaka-unique ng dream origin niya. Patayin. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip at pagtutok sa isang pag-iisip, nawala ang itim na puyo ng tubig. Lalong lumakas ang pangangarap. May ideya si Zhaofeng. Sa oras na ito, ang lahat ng nasa harap niya ay ethereal at transparent, na parang lahat ng ito ay pekeng. Ito ay nagbigay daan kay Zhaofeng na napakadaling panasan ang lahat ng ito. Muling ginamit ni Zhaofeng ang kanyang thought power, ngunit ang target niya sa pagkakataong ito ay God King Swallow Devour. Sa nakaraan, ang dreamification ay maaaring matanggal ang mga eksperto sa parehong antas. Ito ay magkakaroon ng napakaliit na epekto sa mga eksperto sa mas mataas na antas. Ngunit gustong makita ni Zhaofeng kung ano ang mangyayari ngayon. Isang hindi mahahawakan at hindi mailarawang misteryosong kapangyarihan ang bumaba sa God King Swallow Devour. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ng God King Swallow Devour na ang divine power at bloodline energy sa kanyang divine body ay nagsisimula ng mawala. Hindi. Paano ito mangyayari? Ginamit ng God King Swallow Devour ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang mystical na kakayahan ng Ninth God Eye. Bagamat nagawa niyang pabagalin ang bilis ng pagkawala, hindi niya ito tuluyang napigilan. Mukhang lumakas talaga ang dreamification, at dahil ang bloodline ng Heaven Devouring Race ay medyo mababa ang level, hindi ito makakalaban ng ganoon kalaki. Sinuri ni Zhaofeng ang sitwasyon sa harap niya. Kung gayon, sasalakayin at talunin muna kita. Naging mabagsik ang mukha ni God King Swallow Devour habang siya ay bumaril pasulong. Boom!
Itinulak niya pasulong ang isang palad, nagpadala ng napakalaking alon ng itim na enerhiya na pinasukan ng napakalaking lakas na lumalamon kay Zhao Fang. Patayin. Nakatuon si Zhao Fang. Isang kakaibang enerhiya ang sumalakay sa alon, at kahit na ang alon ay hindi nawala, ito ay lubhang hamina. Boom! Bang! Ang mahinang pag-atake ay hinarang ng pseudo-ancestral artifact. Ang Heaven Devouring Race ay hindi likas na malakas. Pangunahing umasa sila sa paglamon sa kapangyarihan ng iba. At ang walang kapangyarihang pag-atake ni God King Swallow Devour ay pinahina din ng Dreamification, na naging mas karaniwan. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Parang tapos na ang laban. Sa mga tuntunin ng bilis, hindi siya mas mabagal kaysa sa God King Swallow Devour, at pagdating sa depensa, mayroon siyang pseudo-ancestral artifact. Ang God King Swallow Devour ay patuloy ding pinahihina ng Dreamification. Ang pagpapahinang ito ay hindi makakasakit sa kanya, ngunit ang pagkawala ng mga bagay na ito ay makakasira sa pundasyon ng God King Swallow Devour. Matapos subukan ang ilang higit pang pag-atake, ang God King Swallow Devour ay sumuko at tumawag. Tumigil ka. Pumapayag ako. Sa ilalim ng patuloy na epekto ng Dreamification, ang kanyang lakas ay bumagsak. Kung magpapatuloy ito, mapupunta lang siya sa mas malala pang sitwasyon. Sa malapit, ang mga miyembro ng upper echelon ng Heaven Devouring Sacred Land ay natigilan lahat. Ang God King Swallow Devour pumayag. Ngunit walang magawa. Magiging malakas ang Heaven Devouring Race kapag nakatagpo nito ang malalakas, dahil maaari nitong lalamunan ang enerhiya ng iba, ngunit sayang, hindi kayang lumunin ng God King Swallow Devour ang enerhiya ng Dream Origin. Bukod dito, si Zhao Fang ay walang mga kapintasan pagdating sa bilis o depensa, at ang Dream God Eye ay lumakas lamang pagkatapos ma-stimulate ng Heavenly Dao God Eye. Ang God King Swallow Devour ay maaari lamang pumayag, kung hindi, kahit ang kanyang pundasyon ay masisira ni Zhao Fang. Pagkatapos pumayag, ibinigay ng God King Swallow Devour ang kanyang Space Ancestral Artifact Fragment. Nawawala pa ang isang piraso. Sinabi ng Heaven Ascendant kay Zhao Fang. Medyo naging nasa sabik din ito. Talaga bang maibabalik ito ni Zhao Fang sa kumpletong anyo nito para maipakita muli nito ang kapangyarihan ng isang ancestral artifact? Bumalik tayo sa Sacred Land para mangalap ng higit pang impormasyon. Maraming mga eksperto ang nagtipon sa Life Sacred Land ngayon. Maaaring may alam ang ilan sa kanila tungkol sa kinaroroonan ng huling Space Ancestral Artifact Fragment. Nang pabalik na si Zhao Fang, sa labas ng Life Sacred Land, dumating ang halos 10 miyembro ng Heaven's Legacy Race na nakasuot ng itim na robe, kasama si Liu Qingxen. King of Gods, Kabanata 1557. Ang Destiny God Eye. Ang pagdating ng Heaven's Legacy Race's Sage Faction ay nagpadala ng shockwave sa buong Life Sacred Land. Bagamat alam ng maraming dakilang kapangyarihan na ang Heaven's Legacy Race ay nahahati sa Sage Faction at Heaven-defying Faction at na ang dalawang faction ay matagal nang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa, kakaunti pa rin ang alam nila tungkol sa Heaven's Legacy Race. Dahil dito, labis silang natakot sa Sage Faction at hindi makapagpahinga. Para sa anong dahilan ang mga mabuting Ginoo ay gumawa ng napakahabang paglalakbay. Nagsalita ang Bright Sun God. Ginawa ng Heaven-defying Faction ang Ancient Desolate Realm of Gods sa gulo. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, nakakaramdam ng matinding kahihiyan at pagsisisi ang matandang ito. Bilang tugon sa panawagan, ang matandang ito ay pumunta sa Life Sacred Land upang talakayin ang mga hakbang laban sa Heaven Lord. Humakbang si Yu Chanwo at mahinahong sinabi. Si Yu Chanwo ay tila ganap na hindi naapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng kalmado at karunungan na nagtulak sa mga tao na maniwala sa kanya. Ang mga eksperto sa Life Sacred Land ay nag-iisip sa isa't isa. Natural na alam nila ang mga kakayahan ng Heaven's Legacy Race. Kung sila ay may tulong ng Sage Faction, tiyak na magiging mas madali sila laban sa Heaven-defying Faction. Gayunpaman, natagpuan pa rin nila na imposibleng ganap na magtiwala sa Sage Faction, lalo na sa panahong tulad nito. Kung nakagawa sila ng isang uri ng pagkakamali, maaaring tuluyan na silang durugan ng Heaven Lord. Ang Myriad Forms God ay mas kalmado kaysa sa karamihan,
at habang nakatitig siya sa grupo ng Sage Faction, ang kanyang mga mata ay tuluyang napunta sa babaeng nakasuot ng puting damit. Ang babaeng ito ay matikas at matikas, tulad ng isang lotus sa isang tinte na pagpipinta. Siya ay nagtataglay ng hangin ng transcendent at misteryosong kakisigan. Marami sa mga eksperto sa Life Sacred Land ang hindi maiwasang paminsan-minsan ay sumulyap sa babaeng ito. Ngunit ang Myriad Forms God ay hindi nakatuon kay Liu Qingxin dahil sa kanyang kagandahan, ngunit dahil sa kanyang kakaiba at pamilyar na aura. Ang taong ito. Ipinikit ng Myriad Forms God ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip pabalik. Biglang, isang malambot at eleganteng boses ang umalangaw sa Myriad Forms God's mind. Myriad Forms, nakalimutan mo na ba ako? Pagbukas ng kanyang mga mata, ang Myriad Forms God ay nakipagpalitan ng mga titig kay Liu Qingxin. Ikaw ay. Ang Destiny God ay. Nagulat ang Myriad Forms God. Ang Destiny God ay. Nagulat si Bright Sun God. Ang pinakamahiwaga sa 8 Great God Eyes, ang Destiny God ay sa wakas ay lumitaw. Lahat, mangyaring pumasok. Binuksan ng Bright Sun God ang hadlang ng Sacred Land. Ang layunin ng Heaven Lord ay ang 8 Great God Eyes, na ang Destiny God ay ang isa sa kanyang mga target. Dahil sa kanyang presensya, tinanggap nilang lahat ang Sage Faction ng walang kondisyon, dahil nagtitiwala sila na hindi paglalaroan ng Destiny God ay ang sarili niyang buhay. Ang Destiny God ay. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ngayong nag-evolve na ang kanyang Dream God ay, may naramdaman siya nang tumingin kay Liu Qingxin ngayon lang. Pero deep inside, hindi pa rin siya makapaniwala na si Liu Qingxin talaga ang Destiny God ay. Feng, bumalik ka na. Tumingin si Liu Qingxin kay Zhao Feng, isang bakas ng kagalakan na lumilitaw sa kanyang karaniwang walang emosyong mga mata. Hindi ko akalain na sasama ka sa mga pantas. Sina Yu Chanwo at Liu Qingxin ay parehong lumabas mula sa pag-iisa, at nagdala sila ng maraming pantas. Ipinahiwatig nito kung gaano kalubha ang sitwasyon. Destiny, dapat hinulaan mo ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Maliban kung ang Myriad Forms God ay agad na nagtanong. Alam ng Destiny God ay ang kapalaran ng mundo. Tiyak na napansin niya ang ilang mga pahiwatig bago makuha ng Heaven Lord ang Heavenly Dao God ay. Kasabay nito, napansin ng Myriad Forms God na hindi ganoon kalakas ang God Eye energy ni Liu Qingxin. Sa totoo lang, simula noong nakalipas na panahon, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay mayroon lamang 7 God Eyes. Dahan-daang nagsimulang magpaliwanag si Liu Qingxin. Bilang Destiny God, alam niya ang nakaraan at hinaharap, halos alam niya ang lahat. Ngunit bilang isa alam higit pa at higit pa, ang isa ay maaaring dumating sa mga bagong problema. Ang Destiny God ay nagsimulang magduda sa mundo. Gusto niyang malaman ang katotohanan ng mundong ito. Kaya, pinili niyang aisil ang kanyang Destiny origin at ihulog ang sarili sa walang katapusang ikot ng samsara upang maunawaan ang tunay na mga prinsipyo ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya na ang Ancient Desolate Realm of Gods ay tahanan lamang ng 7 God Eyes sa mahabang panahon. Kaya iyon ang nangyari. Napabuntong hininga ang Myriad Forms God. Ang plano ng Heaven Lord ay nakapagpatuloy ng maayos sa pamamagitan ng pagsasamantala sa puwang na ito. Tumanggo si Zhao Feng. Naunawaan na niya ngayon na sina Liu Qingxin at Liu Qinyin ay parehong Destiny God. Anong mga countermeasures ang mayroon ka? Tanong ng Myriad Forms God. Wala sa kasalukuyan. Ang Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord's Heavenly Dao God Eye ay nakakuha na ng 2 God Eye origins, na inilalagay siya sa lahat ng God Eyes. Kahit na ang Destiny God Eye ay nahihirapang makita ang kanyang kinabukasan. Isang matigas na tingin ang lumitaw sa mukha ni Liu Qingxin. Dapat may paraan. Ang Myriad Forms God ay matatag na ipinahayag. Kahit na ang Destiny God Eye ay hindi makapaghula ng anuman tungkol sa Heaven Lord, sa tulong niya, nagkaroon na sila ngayon ng pagkakataon na harapin ang mga pakana ng Heaven Lord. Ang Sage Faction ay maaari ding epektibong kontrahin ang ilan sa mga trick ng Heaven-defying faction. Tama. Tumanggo si Liu Qingxin. Ang Dao of Destiny ay isa sa misteryo. Walang mga ganap, at ang isang maliit na pag-asa ay maaaring lumitaw sa kahit na pinakamasamang mga sitwasyon. Ngunit sa kasalukuyan,
kailangan nilang maghintay hanggang sa ganap na gumaling ang apat na God Eye. Ang space-time, divine punishment, death, at life ang pangunahing puwersa sa labanan laban sa Heaven Lord, at ang kanilang presensya ay isang pangangailangan. Sa pagdating ng Sage Faction, ang defensive array ng Life Sacred Land ay nabago pa. Ito ay naging mas matatag at ngayon ay madaling lumipat sa pagitan ng pag-atake at pagtatanggol. Sa dahan-dahang paglipas ng panahon, ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay aktibong naghahanda para sa darating na labanan. Isang araw, hinanap ni Zhao Feng si Liu Qingxen. "Qingxen, may kailangan ako ng tulong mo." Ngumiti si Zhao Feng. Si Liu Qingxen ay nasa kalagitnaan ng paggising sa kanyang Destiny God Eye, at siya ay halos naging omniscient. "Gusto mong magtanong tungkol sa huling fragment ng Space Ancestral Artifact, tama ba?" Nahulaan na ni Liu Qingxen ang tanong ni Zhao Feng. "Tama." Natuwa si Zhao Feng na makita na ang Destiny God Eye ay kasing lakas ng kanyang naisip. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigo. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi niya mahanap ang huling fragment ng Ancestral Artifact. Bilang Destiny God Eye, malamang na tinulungan ni Liu Qingxen si Zhao Feng na harapin ang problemang ito matagal na ang nakalipas kung alam na niya ang tungkol dito. Ito ay kasama ng Heaven-defying faction. Sagot ni Liu Qingxen. Ang isang pseudo-ancestral artifact ay nangangailangan lamang ng 70% ng mga fragment upang matagumpay na mapeke. Kaya, hindi ginawa ng Heaven-defying faction ang lahat ng kanilang mga fragment sa artifact. Itinago nila ang mga dagdag na fragment at ipinasa ito sa mga eksperto sa paksayon upang madagdagan ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, hiniram ni Zhao Feng ang kanyang unang space fragment mula sa Heaven-defying faction. Kaya, nahulaan na ni Zhao Feng ang posibilidad na ito. Nadurog ang puso ni Zhao Feng. Tila napakahirap para sa pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant na makita ang pagkumpleto. Pero dahil ito ang nangyari, hindi niya ito pipilitin. "Feng, ang iyong God Eye ay isang pangangailangan sa pakikipaglaban sa Heaven Lord." Malalim na ngumiti si Liu Qingxen kay Zhao Feng. Tumanggo si Zhao Feng. Marahil ay nakita na ng Destiny God Eye na ang God Eye Alliance ay kapantay ng Heaven Lord, at kung ang kanyang God Eye ay ganap na nagising, maaaring ikiling nito ang balanse ng kapangyarihan. Dahil hindi pa nagsisimula ang digmaan, pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa. Sa sandaling ganap na nakabawi ang apat na God Eye deities o ang Heaven Lord, malamang na magsisimula na ang digmaan. Dadagdagan niya ang kanyang lakas hanggat kaya niya sa oras na siya ay umalis. Habang nasa pag-iisa, hinati ni Zhao Feng ang kanyang isip sa maraming bahagi, na may isang bahagi na nagsasaliksik sa Dream God Eye. Nang makita niyang hinihigop ng Heaven Lord ang Destruction Origin, malabo niyang naramdaman na may mas malaking kapangyarihan na nakatago sa kanyang Dream God Eye. Kung kaya niyang i-activate ito. Ang isa pang bahagi ng kanyang isip ay nag-aral ng Primal Chaos Scripture. Hindi na siya nasiyahan sa kapangyarihan ng Primal Chaos Divine Sword. Kailangan niyang linangin ang mas malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Pinag-aralan ng ibang bahagi ng kanyang isip ang Tribulation Lightning Sacred Scripture na ipinakita ng Divine Punishment God sa kanya. Ang dalawang paramount scriptures na ito ay naglalaman ng maraming nilalaman na hindi pa napag-aralan ni Zhao Feng. Naunawaan din niya na kailangan niyang maabot ang antas ng God King. Bilang may hawak ng isang God Eye, maaari siyang maging isang Diyos sa sandaling siya ay naging isang God King. Tanging isang God King ang maaaring ganap na gumamit ng mga kapangyarihan ng isang God Eye. Lumipas ang panahon, at ang Ancient Desolate Realm of Gods ay nakaranas ng isang panahon ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ito ay isang nakakatakot na kapayapaan. Alam ng lahat na darating ang araw na masisira ang kapayapaang ito. Pagkalipas ng 5 taon, sa isang lihim na silid ng Life Sacred Land, binuksan ni Liu Qingxen ang kanyang mga mata. Nagsimula ng kumilos ang Heaven Lord. Malungkot ang mukha ni Liu Qingxen. Ang apat na God Eye deities ay hindi pa rin nakakalabas mula sa pag-iisa. Makalipas ang isang araw, dumating ang nakakagulat na balita sa Sacred Land. Mga kamahalan. Nagsimula ng kumilos ang Heaven-defying faction. Ang Spirit Spring Sacred Land sa silangang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods ay bumagsak na.
Ang balitang ito ay nagpagulo sa tahimik na Life Sacred Land. Ang heaven-defying faction ay lumitaw na, at kahit na walang takot na sinakop nito ang isang sacred land. Ang mga dakilang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagtipon sa komperensya sa gitna ng malungkot na kalagayan. Bakit hindi nila tayo inatake? Si God King Charflame ay medyo nalilito. Ang layunin ng Heaven Lord ay ang 8 Great God Eyes, at sa 2 sa kanila ay patay na, ang natitirang 6 ay nagtipon sa Life Sacred Land. Ngunit hindi inatake ng Heaven Lord ang Life Sacred Land, sa halip ay inaatake ang ibang sacred lands. Hindi ba't napapagod lang siya sa sarili niyang puwersa? Masyadong simple ang iyong paraan ng pag-iisip. Dahil sa lakas ng Heaven Lord, ano ang mawawala sa kanya sa pag-atake sa isang sacred land na walang Diyos? Ang Myriad Forms God ay malupit na nagsalita. Pagkatapos, hindi nakaimik si God King Charflame, at nag-isip siya. Dahil sa lakas ng Heaven Lord at ng Heaven-defying faction, hindi lang sila mawawala ng anuman sa pagkuha ng sacred land, talagang lalakas sila. Biglang sabi ni Yu Chanwu. Tama. Sa kapangyarihan ng Samsara God Eye, magagamit ng Heaven Lord ang mabigat na Samsara energy. Ang mga taong napatay niya ay lahat ng magiging lakas niya. Ang Myriad Forms God ay nagpakita ng bahid ng galit sa kanyang mukha. Kung direktang inatake ng Heaven Lord ang Life Sacred Land, ang kanyang tagumpay ay hindi garantisado. Ang karamihan ng kapangyarihan sa Ancient Desolate Realm of Gods ay natipon sa Life Sacred Land. Bukod sa God Eye deities, naroon din ang Bright Sun God at ang 2 pang gods. At ang Life Sacred Land ay handa na para sa labanan. Laban sa kapangyarihang ito, maging ang heaven-defying faction sa ilalim ng utos ng Heaven Lord ay hindi makatitiyak ng tagumpay. Gayunpaman, nakita ng heaven-defying faction ang sitwasyon, kaya ang Heaven Lord ay hindi basta-basta umatake. Sa halip, nagpasya siyang pumunta sa isang recruitment drive upang palakasin ang kanyang hukbo. Lumipas pa ang ilang araw. Mag-ulat. Ang gulong Zones Heaven Devouring Sacred Land ay bumagsak na. Nagpunta si Zhao Feng sa Heaven Devouring Sacred Land ilang oras na ang nakalipas, ngunit ang God King Swallow Devour ay lumitaw na iniisip na ang digmaan ay walang kinalaman sa kanya. Naniniwala siya na ang mga God Eye ay may kakayahang makitungo sa Heaven Lord. Unti-unti, nagsimulang magpanik ang Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga paksayon at eksperto na iyon na nag-iisip ay kapareho ng God King Swallow Devour ay nagsimulang magtipon sa palibot ng Life Sacred Land. Maging ang mahigpit na kalaban ng Life Sacred Land, ang Fallen Heaven Sacred Land, ay kailangang isantabi ang pagmamalaki nito at sumali sa alyansa. Ito ang pinakaligtas na lugar sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Mag-ulat. Nahulog na ang Blood Spirit Sacred Land. Ang Blood Spirit Sacred Land ay isang sacred land sa hilagang silangan na gilid at medyo malayo sa Life Sacred Land, kaya ang puwersa nito ay nawasak bago ito makarating sa Life Sacred Land. Nang maglaon sa araw na iyon, isang nanginginig sa langit na enerhiya ng Diyos ang pumailanlang paitaas, umiikot sa kalangitan sa ibabaw ng Life Sacred Land. Ang 4 na God Eye deities sa wakas ay lumabas mula sa pag-iisa.